presong Abu Sayyaf ng agaw ng armas sa Camp Bagong Diwa. 3 jail guard. Patay! Nakatutok doon live sina Cara David, June Veneracion at Mark Salazar. Nakatutok naman sa mga biktima si Jiggy Manikat. Planong pagtakas ng mga presong Abu Sayyaf. Noon para Pinlano. Nakatutok sa DOJ Live si Joseph Morong. Robert Tarongoy, di pa rin napapalaya. Pamilya niya, tuloy ang dasa. Nakatutok sa Dubai si Rafi Dima at sa Davao City naman si Dan Campilan. Isa sa mga suspect sa Valentine's Day bombing. Umamin sa korte. Halos 300 bahay nasunog sa Navotas at Valenzuela. Pesticide, kumpirmadong sanhi ng pagkalaso ng halos 30 bata sa Bohol. Ayon sa DOH. General Santos City, sinalanta ng buhawi. Mga movie producer, sumugod kay MMDA Chairman Bayani Fernando. Metro Manila Film Fest, may anomalya? Tunghayan, mga nagsisiksihang kalahok sa Matabungkay Bikini Open. At alamin, ano ang bathing suit na bagay sa inyong hugis ng katawan at kulay ng balat? Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Yangko. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Patay ang 3 jail guard ng Camp Bagong Diwa sa Taguig matapos mang-agaw ng armas sa mga presong Abu Sayyaf. Sa pinakahuling ulat, pinagbigyan na ng mga otoridad ang ilang kahilingan ng mga bandido at hinihintay na lang ang kanilang tuluyang pagsuko. Nakatutok doon live sina Cara David, Jiggy Manikat at June Veneracion. Sa Department of Justice, si Joseph Moro. Sa Camp Crame, si Maki Pulido. At sa Taguig pa rin, si Mark Salazar. Balita tungkol kay Bobby Tarongoy, nasa Dubai si Rafi Tima. Sa Davao City naman, si Dan Campilan. Si Mari Zumali, nasa Bohol, kaugnay ng food poisoning doon. Unahin natin si Cara David para sa pinakahuling ulat. Kaugnay sa gulo sa Camp Bagong Diwa. Cara, kamusta ka dyan? Tapos na ang krisis dito sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ayon sa PNP, nagkasundo na ang panig ng gobyerno, itong mga negosyador, at ang panig ng pinaghihinalaang Abu Sayyaf members na nagpasimula ng gulo kaninang alas 6:30 ng umaga dito sa Camp Bagong Diwa. Ang hinihintay na lamang ngayon ay ang kanilang aktwal na pagsuko. Alas 6:30 tuwing umaga ang oras ng almusal ng mga preso sa Sika Building sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Kaninang umaga, habang nag-head count para sa almusal, inagaw ng 10 sa nakadetining Abu Sayyaf members umano ang baril ng kanilang mga bantay. 4 na baril ang kanilang nakuha, inilabas pa nila mga naipuslit pang pampasabog at patalim. Nang magkaputukan, 3 jail guard ang tinamaan, 2 agad na namatay at ang pangatlo isinugod sa Makati Medical Center pero dead on arrival. 2 rin ang namatay sa panig ng Abu Sayyaf. Ang grupo ay pinamumunuan ni Kair Abdul Gafar at Alhamser Limbong alias Kosovo. Parehong akusado sa pangingidnap ng mga bata at guro sa tumahubong basilan noong March 2000. I would like to emphasize na these are a group of terrorists and hardened criminals. The final option would be to assault that area if necessary, but we will give way for negotiation. Hawak ng mga suspect ang first at second floor ng gusali kung saan nakakulong ang 129 na pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Agad na nag-deploy ng mga tangke at miyembro ng Special Action Forces ang PNP para mailabas ang mga naipit na jail guard. Pinaghandaan din ang posibleng pagsalakay sa gusali. Hindi nila itinuturing na hostage ang mga iba pang nakapiit sa first at second floor ng Sika Building. Paano'y mga miyembro rin daw ito ng Abu Sayyaf? Walang hostage. Dahil sa kasamaan din nila, itong mga nandiyan sa loob. So, itong mga armadong inmates lang ang... Sir, may deadline ba? May deadline? Hinihintay natin na i-turn over lang yung baril na nasa kanila.
Pero nang silipin namin ang gusali, may natanaw kaming mga nagwawagayway ng puting bandera. May mga placard pa sila na nagsasabing, hindi kami Abu Sayyaf, damay lang kami. Nang ikwento ko ito kay Senior Superintendent Batawil, inamin niyang hindi nga lahat ng naroon ay kasangkot sa pangyayari, kaya mag-iingat pa rin silang gumawa ng anumang hakbang. Hiningi ng mga suspect na makaharap ang aktor na si Robin Padilla, ngunit nasa Australia ito. Hiningi rin nilang makaharap si Congressman Mujib Hataman, party list representative ng Anak Mindanao. Ang kanilang demand, mabilis na paglilitis, seguridad para sa kanilang kaligtasan, pagrespeto sa kanilang karapatang pantao, pagtugon sa kanilang mga reklamo sa kulungan tulad ng mas mahabang visitation hours, at payagan silang ma-interview ng media pagkatapos ng kanilang pagsuko. Alas 10 ng umaga nagsimula ang negosasyon sa pamumuno ni BJMP Director Alit. Ayon kay PNP spokesman Leopoldo Patawil, pumayag na sila sa lahat ng kahilingan. Very positive yung yung outcome. Like for example, the effect of the surrender plan. They have acceded. In return, we will assure them that there will be no bodily harm. Mel, alas 2 ang ibinigay na deadline para sa mga umano'y miyembro ng Abu Sayyaf para sumuko. Pero lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin sila lumalabas sa gate ng Camp Bagong Diwa. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang kanilang aktual na pagsuko. Nakaantabay ang media dito sa labas. Dahil nga pagkatapos nilang sumuko ay papayagan daw silang iharap sa media at para ma-interview dahil bahagi ito ng kanilang mga demands. Mel? Maraming salamat, Cara David, nakatutok live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Alamin naman natin ang seguridad sa Camp Bagong Diwa sa live report ni June Veneracion. June! Kami ng mga idineploy na pulis nagmistulang combat zone ang Camp Bagong Diwa dito sa Bikutan, Taguig. Nagkalat ang mga naka-full battle gear na pulis mula sa mga elite units ng SWAT at Special Action Force. Ipinadala rin ang mga Armored Personnel Carrier o APC. Pinalibutan ang compound ng Bureau of Jail Management and Penology kung saan nagtangkang tumakas ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf at hinostage ang mga kapwa nila preso. Kailangan yan para kung kinakailangan ng final option, no, ay sasagawa natin yon. Dahil sa nangyari, mas lalo pang tumindi ang takot ng mga residente ng Bikutan. Dati na nilang pinapakiusap na alisin dito ang prison facility dahil sa pangambang manggulo o tumakas ang mga nakakulong na Abu Sayyaf. Mas lalong pangamba kami dito kapag ganyan lagi. Hindi kami makakatulog ng maayos gawa nung kung sumiklab ngayong gera dyan, paano naman kami mga sibilyan, mga inosente. Tawag na ilagay dito sa Taguig, sa ibang lugar naman, di ba? Sabi nila ngayon, mukhang nagkatotoo na nga ang kanilang pinangangambahan. Samantala, Mel, pasado alas 6 ng gabi nang simulang i-pull out ang ilang miyembro ng Special Action Force dito nga sa harapan ng compound ng Bagong Diwa. Kabilang sana sila sa atake sa pinagtataguan ng mga nang-hostage na Abu Sayyaf. Kung hindi raw nagkaroon ng linaw ang negosasyon, malamang naging madugo umano ang operasyon para tapusin na ang hostage crisis na ito. Mel? Maraming salamat, June Veneracion, nakatutok live mula sa Taguig. Hindi ito ang unang pagkakataon kung saan tila naisahan ng mga bilanggo ang mga otoridad sa Sika Compound. Ano nga ba ang nangyari kanina? Nakatutok si Cesar Apolinario. Hindi nakala ng mga taga-Camp Bagong Diwa na gulo ang sasalubong sa kanila kaninang umaga. Naganap ito sa Special Intensive Care Area o SICA Building. Bilangguan sa loob mismo ng kampo. Doon nakakulong ang mga presong Abu Sayyaf sa first and second floor. Bandang alas 6:30 kaninang umaga magsasagawa raw sana ng head count ang tauhan ng BJMP sa mga Abu